Saint Augustine have said this, if you don't travel, you only read one page of your life. Traveling gives you a more awareness of the things around you. Hopefully, it will increase your knowledge. But knowledge is not enough if you don't have understanding. But understanding should lead you to better life. How to put it in practice. There are things you cannot really understand. You just try to comprehend it. There are things you cannot understand. You just try to comprehend it. What do I mean? In most of our masses, as we talk to the sacristan mayor who don't speak in English, we just try to comprehend. Ano po? Kung ano man ang sinasabi niya. No? Sinasabi ko lang kay Father Joel. No? Ang daming tanong ni Father Joel sa sacristan mayor, walang nasagot. Kasi hindi rin naman niya tayo naiintindihan. Ano po? Kapag may dinampot, susiya na tabernakulo. Basta ngitian mo na lang. Di po ba? No? Sabi namin ang misa English, wala rin siyang maintindihan. Tinuro lang yung mga libro. Ano po? Na wala rin kaming maintindihan. Ganun talaga ang buhay. Ha? What is the first reading trying to tell us? If you listen carefully, they were in tears as they embrace one another, as they kiss one another, because they are saying goodbye to each other. Parang tayo, no? Ha? Magpapaalaman. Ha? Pero wala naman sigurong pagluha. Ano po? Ito na sabi, if my arms cannot embrace you, let my prayers embrace you. Ha? Kung hindi kayang abutin ng aking mga bisig, naway ang aking mga panalangin ang yumapos para sa inyo. What is the gospel trying to tell us? A prayer of blessing, reassuring each other of the love of God, of the blessing of God. Saan man tayo magpunta, nawa, ang ating mga panalangin sa bawat isa ay patuloy kayong pagpalain ng Diyos, maramdaman niyo ang kalinga ng Diyos. I do not know if you notice what is under the altar table. Unusual. That is a pelican bird. Bakit yan inilagay? Ano po? Because a pelican bird symbolizes a death to oneself. This is a bird when there is no food for her children, they bite their breasts. Kinakagat nila yung laman ng kanilang mga dibdib at yun ang pinapakain nila sa kanilang mga anak. They are willing to die so that their siblings can survive. Kaya yan ang mga simbolo. Ano po? Simbolo. A symbol of sacrifice, a symbol of giving, a symbol of thinking about the good of the others. As I have said before, love is to order ourselves for the good of the other. Maghihiwa-hiwalay tayo mamaya. Ano po? Patuloy tayo sa ating buhay. Nawa ang ating mga bagong pananaw, bagong pag-intindi ay magdala sa atin sa isang makabagong tao. Ano po? That we may become a better person today than yesterday. Maraming salamat po sa pagiging bahagi ng pilgrimage nito. Sa tulong na pinagkaloob ninyo, lalong-lalo na sa mga may sakit na pari, retirado. Maraming salamat sa tulong para sa mga katekista ng Archdiocese of Manila. Ano po? Nagpapasalamat ako na walang pasaway, walang reklamador, ano po. Yung pong pagbigat ng inyong timbang, hindi ko po yan kasalanan, ano po. Lalong-lalo na ng bagahay ninyo, ano po. Pero hari nawa, kayo po ay na-bless. Hari nawa, kayo po ay naging masaya. Hari nawa, kayo po ay nagkaroon ng mas malalim
na pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kung meron man akong naituro, ay sana hindi kayo matakot, mahiya na humingi sa Diyos. Ano po? Learn to ask. Do not be afraid to ask. Sabi nga, sa simpleng sardina sa umaga, pwede namang ilambing lang yan. Di po ba? No? Simple lang. Huwag mahihiya. Nagpapasalamat tayo kay Father Joel for accompanying us. Ano po? Pwede niyo po siyang dalawin sa St. Vincent de Paul at makita niyo po ang kanilang mga pinapakain hanggang ngayon ng mga street dwellers. Pasalamatan din natin sina Raquel, sina Pani, si G, si Marge, ano po. Nagtatanong sila bakit Mona ang tawag kay Marjo, ano po. Ang tunay na kwento po dyan, ano po ay simula pong naging bahagi si Marjo ng Catholic Travel, lumaki po ang mukha niya, ano po. Yun, nagsasabi lang ako ng totoo, ano po. Nagmukha po siyang Monay, kaya ang tawag na lang ay Mona, ano po, Mona, ano po. So, may we learn to grow in love. May we learn to continue to journey with each other. Ano po? Do not forget this. Our life, even the psychologists would say this, 5 years from now, your life will be dictated by the people you walk with and the books you read. Our lives, 5 years from now, are dictated by the people we walk with and the peoples we read. We continue to walk with the right people, hopefully, so that we will reach our destiny. Ano po? Not all people will walk with you. Simon Sinek have said this, if you want to walk fast, you can walk alone. If you want to walk further, we walk together. But I add to this, and I said, if you want to reach your destiny, you must walk with the right people. You can walk fast, you can walk further, but if you want to reach your destiny, you must walk with the right people. Ano pa? We walk with the right people. Nakikiraan lang tayo sa mundong ito. I pray that God will continue to bless you. I pray that you will be a blessing to your own family. Amen. The Lord be with you. Father Joel, and may you join me in blessing you, and may Almighty God bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Mass has been offered. We continue to love and serve the Lord. Thanks. If by chance you can get a copy of this from the store, nandito po yung mga apparitions, dates, starting January 15 to March 2, 1933. There were 8 apparitions to Marianette Becco. Ano po? And in the 3rd apparition on January 19, the lady said, I am the virgin of the poor. I am the virgin of the poor. On the 5th apparition, she said, I come to relieve suffering. I come to relieve suffering.
I have said this before. Your poverty is not when you don't have money. Your greatest poverty is when you get sick. And the worst is the sickness that brings forth suffering. Hindi naman lahat ng karamdaman nagdadala ng pagdurusa. Pero yung nagdudulot ng pagdurusa, yun ang mas malungkot. And that is the reason why Our Lady revealed herself in this place. There's also a water that the Lady have given. The spring was given to relieve those who are suffering. I have already shared this, that I'm so happy knowing that January 15 was the day of the apparition of Our Lady of the Poor. And my first assignment as a deacon and as a priest is in the parish of Our Lady of the Poor in Taguig, ina ng mga dukha. Ina ng mga dukha. It was my first assignment, and it has set the tone of my priesthood. When I was assigned in ina ng mga dukha, my late spiritual director, Father Ben Carlos, reminded me, do not forget this, that you are poor. Huwag mo itong kakalimutan, David, na ikaw ay dukha. Ikaw ay dukha. At dahil ikaw ay dukha, hindi ka dapat mahihiyang humingi. Kasi pag ikaw ay mayaman, mahihiya kang humingi. Pero pag ikaw ay dukha, hindi ka dapat nahihiyang humingi. In English, it says, ask and you shall receive. Ask and you shall receive. But in Tagalog, pag sinabing you asked, dalawang ibig sabihin. Humingi at magtanong. Di po ba? Ask. Magtanong ka. Kung hindi mo alam, magtanong ka. Kung may kailangan ka, humingi ka. Pero sa English, isa lang, ask. Ask. Do not be afraid to ask. Hindi ikababawas sa karangalan, kadakilaan ng Diyos ang kung ano mang ibibigay sa iyo. Sabi nga, hindi natin naintindihan yung laki ng biyaya na meron. Na kung magdala ka man ng balde, wala yan sa laki ng biyaya ng Diyos. Ikumpara mo ang balde ng iyong pangangailangan, sabi nga, sa lawak ng dagat ng biyaya, the ocean of grace. Mahirap doon, may pangangailangan ka, ang dala mo lang kutsarita, na pwede kan mang humingi ng balde. Hindi ikababawas ng kadakilaan ng Diyos kung ano man ang iyong hinihingi. Huwag mo lang ililimita. Pag ikaw ay humingi, hayaan mo na yung magbigay ayon sa kanyang gusto. So, tatlong bagay ang gusto ko pong maintindihan ninyo sa lugar na ito. Kahit gaano kakayaman, darating ang araw, magiging kang dukha. Kung dukha ka man ngayon,
Huwag kang matatakot na humingi. 3 bagay. Unang-una, humingi ka sapagkat yan ay kautusan ng Diyos. To ask is to do the will of God. To ask is to do the will of God. Ba't ka humihingi? Eh kasi sabi ng Diyos, humingi. Di po ba ano? Yung mga kapatid nating Chino, may kasabihan sila. Huwag kang mahiyang magtanong kung hindi mo alam. Pero marami sa atin, dahil natatakot na sila'y sabihing mangmang, hindi sila nagtatanong. Nagkukunwari silang alam nila, kaya habang panahon silang mangmang. Ang gustong-gusto kong kwento, yung isang pamilya na sumakay ng barko papunta sa Estados Unidos at tuwing kainan, yung pamilya nagsasama-sama sila sa kanilang tulugan, sa kanilang higaan at nagtsatsaga sila sa crackers. Sa crackers. At sabi nung kasama nila, ba't hindi kayo kumakain doon sa kainan? Sabi nung pamilyang ito, sabi nila, wala kaming pera. Dito na lang kami. Yung aming binaon. So sabi nung kasama nilang pasahero, sabi nila, kasama po sa ticket yun. Yung pagkain. Kasama. Di ba anak? Di ka nagtanong eh. Kaya nagutom ka. Di ba, no? Pwede naman magtanong, libre ba yan? Di ba, no? Libre ba yan? Oh. Ask. Kung hindi alam, magtanong. Kung kailangan, humingi. Humingi. Ikalawa, you must ask intelligently. Intelligently. Ano ibig sabihin? Sa ating panahon, you ask as a smart. Smart. Specific, measurable, attainable, realistic, time-bound. Pag humingi ka, malinaw. Hindi yung sasabihin mo basta. Nung ako ay nasa Nuestra Señora de Salvacion, yung lugar na yon, ayaw puntahan ng taxi dahil sabi nila, hino-hold up kami dyan. So, doon pa lang sa Santa Mesa, sa Boulevard, maglalakad na ako kasi wala namang pumapasok na sasakyan. Sabi ko kay Bishop Sok, baka naman pwede kong bilhin yung sasakyan mo. Second hand. Sabi niya, bumili ka ng bago. Tuwan-tuwa ako nung sinabi niya, bumili ka ng bago. Kasi akala ko, bibigyan niya ako ng pambili. Hindi pala. Sariling kayod. Ano po? Kaya yung unang simbang gabi ko sa Nuestra Señora de Salvacion, at ito'y palagi ko sinasabi, ano man hingin mo sa Misa de Gallo, sa 9 na gabi na nobina, ipagkakaloob ng Diyos. So, sinabi ko sa mga tao, sa simula ng misang ito, inaanyayahan ko kayong humingi sa Diyos. Kahit ano. Imagine the unimaginable for God to do the impossible. At habang humihingi ang mga tao, ako rin humingi ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng sasakyan. At nagulat ako, habang nagdadasal ko, pumasok sa isipan ko, anong sasakyan? Di sabi ko, Toyota Corolla. Ano po? Di mayroon na akong sasakyan na iniisip. Maya-maya, pumasok sa isip ko, anong kulay? Specific. Toyota Corolla.
green. Di ba? Tapos na. Misa na. Misa. Lo and behold, bago ako mag-birthday ng January 15, nakausap ko ang kaibigan kong manager ng bangko sa Pasig. At sabi niya, Father, may bagong dumating na sasakyan. Toyota Corolla. Green. Ang ganda ng kulay. Nangilabot ako. Pero syempre, hindi ko pinahalata. Di ba, ano? Tulogo. Sabi niya, mangutang ka, Father. Mababa lang ang interes. Ano ibig ko sabihin? Humingi ka. Specific. Hindi libre. Pero gumagawa ng paraan ng Diyos. January 15, nakuha ko ang sasakyan. Toyota Corolla. Green. Ayaw ko ang pasakyan ng iba eh. Shh, huwag kayo lumapit dyan. Kasi kahit ako, hindi ako makapaniwala. Since then, I learned, we rather ask and not receive than fail to receive because we did not ask. Learn to ask. Bago tayo umawi, sana ito'y matutunan ninyo. Ano po? At kung ano man ang iyong hinihingi, sana maliwanag. Sana maliwanag. Ano po? Lord, sana makakain na ako ng lutong Pinoy. Di ba ganon? Anong klase? Daing na bangos. O, di ba? Specific. Ha? Hindi yung basta lutong Pinoy. Ano pa? Specific. Sana gumaling na ako. Saan? Di po ba? Walang imposible sa Diyos. Dahil tayo ay dukha. Humingi ka bilang dukha. Sapagkat hindi binibigyan ng Diyos ang mayayabang. Di po ba, no? Hindi binibigyan ng Diyos ang mayayabang. Dukha. Humingi. Humingi ng maayos. Ikatlo. At sabi nga nila, ask like a child. Ask like a child. Humingi ka tulad na isang bata na naglalambing sa isang mabuting ama. Di po ba, ano? Iba yung nanghihingi na naglalambing at iba yung nanghihingi na nag-uutos. Humingi ka na isang naglalambing na bata sapagkat hindi pinahihindian ng Diyos ang mga bata sa kanyang harapan. Kung meron kayong natutunan sana sa pilgrimage na ito, huwag matakot maging dukha. Huwag matakot. Even though the world wanted us to be self-sufficient, we feel secure when we are self-sufficient. My dear friends, my brothers and sisters, even Saint Augustine have said this. Only God can feel the longings of your hearts. Tanging Diyos lamang. Di po ba, no? Humingi, magtanong. Huwag mahihiya. Hindi masamang humingi. Di po ba, no? Dapat 4:30 pang misa. Hindi naman masama magtanong. Diba? Pwede ba kami magmisa na? Pumayag. Di po ba? No? Kung tumanggi, hindi. Diba? Mahirap yung nakangangatayang lalaga. Diba? Nag-aantay. Pwede naman pala. Di po ba? No? Napakabuti ng Diyos. At sabi dito in one of the apparitions, sabi niya, my dear child,
Pray. If you think it has been heard, pray harder. Alam niyo yung salitang push? P-U-S-H. Pray until something happen. Hindi po ba, ano? Pray until something happen. Push. Ganyan naman ang mga bata, di po ba, ano? Pag nangungulit, they push. They know how to push. Learn to be a pusher. Because the grace of God is more than we need. Amen. I hope and I pray that you will learn to ask. Hindi lang yung meron kang knowledge na mabuti ang Diyos, mapagpagaling ang Diyos, mabait ang Diyos. Knowledge are not enough. You must learn to ask. Ano po? You must learn to ask. Marunong lang ako maglambing. Kaya, natatanggap ko yung aking hinihingi. Ano po? I'm sure you can do it also. You can do it also. Ano po? Learn to ask. Teach your children to ask. Ano po? Sapagkat ikinatutuwa ng mabuting ama ang magregalo sa isang malambing na anak. Di po ba, no? Lalong-lalo na pag lolo at lola na, di ba, no? Naku, kita nyo na yung apo ninyo, kahit mali ang ginagawa, hindi nyo matiis. Mga konsentidor kayo, di ba ba, no? Kaya sabi ng mga anak, bakit nung kami lumalaki, ang higpit, pag-apo na, ang bait na, di ba na? Kasi marunong maglambing ang apo. So, anong ating keyword? Push. Be a pusher. Push. Pray until something happen. The Lord be with you. And may Almighty God bless you in your family. The Father, the Son, and the Holy Spirit. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Ebe, ad te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, ilios tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God.
The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "Stop judging, that you may not be judged. For as you judge, you will be judged, and the measure with which you measure will be measured out to you. Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own eye? How can you say to your brother, 'Let me remove that splinter from your eye,' while the wooden beam is in your eye? You hypocrites, remove the wooden beam from your eye first. Then you will see clearly to remove the splinter from your brother's eye." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. We are reminded to stop judging, that we might not be judged. Mother Teresa of Calcutta have said this: "If you are too quick to judge, you have no time to love." But you can point out to your brother or sister what is wrong without being prejudiced or being biased. Minsan, ayaw na nating sabihin kung ano katotohanan dahil natatakot tayo baka kung ano ang sasabihin nila or baka magalit. Hindi na natin masabi sa ating kapwa na may muta ka. Di po ba, anak? Kaya mo ba sabihin doon sa katabi mo, may muta ka? Di ba, anak? Hindi na natin masabi. Bakit? Natatakot tayo, baka magalit, di po ba, no? Sabi ko, madali lang naman yan. Kaysa naman hayaan mo siyang naglalakad na nakikita ng maraming tao, hindi naman yan paghuhusga, hindi po ba, no? Ay sabi, paano po ba sasabihin, Father, na may muta siya? Ganito lang yun. Sabihin mo, may muta ako? Wala po. Buti ka pa, meron. O, di ba? Di ba? May mga bagay na pwede mong sabihin na hindi masakit. Stop being judgmental. Judgmental means you look at things according to your world. You look at things according to your world. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Mabilis ang paghusga kapag hindi natin naintindihan. Higit sa lahat, dahil gusto natin palaging tayo ay maayos, maganda, mabuti, ano nangyayari? Nagiging hipokrito tayo. Nagiging hipokrito. We become hypocrite, trying to pretend that we are always right, always correct, always true. Name it. My dear friends, I always say this, wala naman talagang perpekto. Di po ba? Kung ang perpekto ngayon, kung hindi pangalan, apelyido na lang. Wala talagang perpekto. Lahat tayo nagkakamali. Ang ating patron, alam natin ang kanilang mga pagkukulang, kahinaan, alam natin.
At mula sa kanilang kahinaan, sa kanilang pagkakamali, tinanggap nila ito at bumangon sila at ginawa nila ang kalooban ng Diyos. Ginawa nila kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Lahat tayo ay mayroong kanyang kahapon. At kung hindi natin babaguhin ang ating pag-uugali, ang ating mga kahapon ay siyang magiging ating bukas. Sabi nga ni San Agustin, all saints have their past. So all sinners have their future. Hindi tayo nakukulong sa ating kahapon. Hindi nakulong si San Pedro sa kanyang pagkakamali, sa kanyang pagtanggi na hindi ko yan kilala. Si San Pablo, hindi siya nakulong sa kanyang mga kasalanan na pinapatay niya ang ibang taong naniniwala sa Diyos. Tinanggap nila ang kaparusahan. Sabi nga si Pedro, habang nabubuhay ay araw-araw na lumuluha na ayon sa isang manunulat, ang kanyang mukha ay nagkaroon ng kanal ng luha. Nagkaroon ng kanal ang kanyang mukha kasi hindi tumitigil ang pagpatak na kanyang luha. Dala ng kanyang pagsisisi. Pero, binago niya ang kanyang buhay. At alam natin, namatay siya, ipinako siya ng baliktad, kasi siya mismo nagsabing, hindi ako karapat-dapat na ipako tulad ng aking Diyos. Pagbabago. Pero alam po ninyo, kung inyo pong napagtuunan ng pansin ang unang pagbasa, ito ay mayroong mas malaking kasalanan. And what is the sin in the first reading that most of us have taken for granted? That is the sin of ingratitude. Why ingratitude? In spite of the things that God has done to His people, redeeming them from the land of slavery. And where they are at this point, they have chosen other gods aside from the true God who saved them, and started to do evil. Ingratitude is not just doing what is wrong, it created pain to the people who invested their love to you. Ang kawalan ng utang na loob. Ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Inuulit ko po, ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Hindi mo nakakalimutan. Gratitude is not just remembering what people have done for you. It is the memory of the heart. And I always say this also, the secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. And you have to accept we are miserable because we failed to be grateful. Kaya tayo miserable, isa lang ang dahilan, kulang tayo sa pasasalamat. Ang meron lang tayo ay magreklamo. Ang malungkot na kwento ngayon, ang mga bata, pag binigyan mo, hindi na nagsasabi ng thank you. Pag binigyan mo ang ibang bata, ang sagot sa'yo, ito lang. Ito lang.
And how would you feel that you are giving yourself and yet people are ungrateful? And what is the challenge? What is the challenge? Number one, don't do things because you will be appreciated. Do good things because it is who you are. Don't do things because you will be appreciated. Do good things because it is who you are. Madalas ko rin po itong sinasabi. When people are good to you, be good to them. But when people are bad to you, be good to them because it is who you are. If you repay evil with evil, it makes us all evil. Be good, even though you will not be appreciated, because it is who you are. Second, let it be your life is striving to do good. Because appreciation that are not freely given is nothing. Ano man ang pasasalamat na ikaw ang nagsabi, magpasalamat ka naman, ay wala nang halaga. Kasi hindi na yan galing sa puso. Allow people to be grateful from their heart. Kung hindi, well, thank you pa rin. Thank you pa rin. Ang mahal na birhen ay palaging nagkakalob ng sarili, meron man itong papuri o wala. Meron man itong pasasalamat o wala. Sapagkat ang katotohanan ng ating pananampalataya ay ano? Hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos kung tayo ay mabuti. Hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos kung tayo ay masama. Hindi nadadagdagan ang kaluwalhatian ng Diyos kung tayo nagdadasal, at hindi nababawasan ang kaluwalhatian ng Diyos kung hindi tayo nagdadasal. Walang pangangailangan ng Diyos para sa atin. Tayo ang may pangangailangan sa Diyos. Kaya nga, ito ang mas mahalaga. Sino ang higit na pinagpapala? Ang sagot ay ang mga taong marunong magpasalamat. Ang mga taong marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya nga po ang pagdiriwang natin ng mga nobinaryo ng Santa Misa ay hindi lamang paghingi, kundi pagtanaw ng utang na loob. Sana po ang atin po mga panalangin ay nakaugat sa pasasalamat bago ang paghingi. Sabi ko nga, may mga tao na talagang mapagbigay. Sabi niya, oh, bakit mo binibigyan yan? Ang tamad-tamad. Hindi naman kumikilos. Ano sagot? Nakakaawa eh. Nakakaawa. Pagkatapos na ilang buwan, oh, binibigyan mo pa rin. Hindi naman nagbabago. Nakakaawa eh. Di ba ba, na? Pagkatapos ng isang taon, oh, ba't di ka na nagbibigay? Nakakainis na. Di ba? May hangganan minsan ang kagandahang loob. Pero ang Diyos ay hindi. Sabi nga, ang pagpatak ng ulan ay para sa mabuti at makasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Kaya ang ating mga nobinaryo, hari nawa, ay pagtanaw ng utang na loob
at hindi lamang merong hinihingi. Amen. Going back to what I've said, number one, don't judge. Because if you are too quick to judge, you have no time to love. Second, if people are good to you, be good to them. But if people are bad to you, be good to them because it is who you are. Because if you repay evil with evil, it will make us all evil. And third, do not forget this. The secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. The Lord be with you. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to Matthew. glory to you, O Lord. Jesus said to his apostles, "Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take up his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it. Whoever loses his life for my sake will find it. Whoever receives you receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. Whoever receives a prophet, because he is a prophet, will receive a prophet's reward. Whoever receives a righteous man because he is a righteous man will receive a righteous man's reward. And whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink because the little one is a disciple, amen, I say to you, he will surely not lose his reward." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The Gospel of today is the last Gospel I grappled with before I made my decision to enter the seminary. Why? God knows I love my parents so much. I love my parents so much. My father almost died because I entered the seminary. And I even entertained the thought of leaving the seminary because I cannot accept that my father will die because of me. I know deep in my heart that I love them. God knows that I love them so much. But the most difficult part is to love God greater than you love. It's good to understand this, that anything you do for God, it will be rewarded. Anything you do for God will be rewarded, regardless how little as a cup of cold water
given to somebody believing he is a disciple of God will receive a reward. But the difficulty is the giving, because we want always have something for ourselves. What is the real story? Parents, children, we all know that the house of our parents is the house of their children. The house of our parents is the house of his children. But the truth is that not all the house of their children is the house of their parents. Ang tahanan ng magulang ay palaging tahanan ng mga anak. Kahit gaano nakatanda ang anak, pag bumalik ka sa tahanan ng iyong magulang, welcome ka. Pero masakit na katotohanan, hindi lahat ng tahanan ng anak pwedeng puntahan ng magulang. Hindi lahat ng tahanan ng anak welcome ang magulang. Hindi po ba? Ang masakit na katotohanan, may mga anak na nagsasabing, bakit andito yan? Anong ginagawa niyan dito? Anong hihingi niyan? Bigyan mo na para umalis. Sapagkat ang tahanan ng anak ay hindi tahanan ng magulang. Ikalawa, ang pera ng magulang ay pera ng anak. Ang pera ng magulang ay pera ng anak. Kahit wala ng pera ang magulang, pag humingi ang anak, ibinibigay ng magulang. Ma, meron ka bang konti dyan? Kahit kailangan ng magulang, ibinibigay ng magulang para sa anak. Pero ang katotohanan din, hindi lahat ng pera ng anak ay pera ng magulang. Hindi lahat ng pera ng anak ay pera ng magulang. Kaya pag humingi ang magulang, minsan walang pera ang anak para sa magulang. Nakalimutan ng anak na kaya ka nakatapos ay dahil walang naipon ang magulang mo para sa iyo. Naabot mo ang iyong mga pangarap dahil nagsakripisyo ang magulang mo para sa iyo. Kaya walang sino mang anak na may karapatang magsabi sa magulang, huwag kayong hingi ng hingi, ba't hindi kayo nag-ipon? Walang naipon ang magulang dahil ginastos lahat para sa anak. Ikatlo, ang pag-aari ng magulang ay pwedeng hingiin ng anak. Pag dumadating ang anak, ma, akin na lang ito. Binibigay ng magulang. Kaya nag-aaway yung magkapatid eh. Bakit? Dumating ka para ibigay sa magulang mo yung paborito niya. Dumating yung kapatid mo, nakita yung binigay mo, hiningi sa magulang mo, binigay ng magulang mo. Di ba, anak? Halimbawa, paborito ng magulang mo, ice cream. Ma, kain ka ng ice cream. Nilagay, sabi ng nanay, ilagay mo muna dyan sa rep. Nilagay sa rep. Dumating yung kapatid mo, sabi, nakita yung ice cream. Kaninong ice cream ito? Ma, akin na lang. Sabi ng magulang, sige, yun na lang. Nakita mo, kinakain ng kapatid mo yung bigay mo, di ba? Ano? Bakit mo kinakain yan? Para kay mama yan ah. Binigay sa akin ni mama eh. Ang pag-aari ng magulang, pagka minsan nagiging pag-aari ng anak. Pero,
hindi lahat ng pag-aari ng anak nagiging pag-aari ng magulang. Anak, baka naman may bago kang damit dyan. O kahit may pinaglumaan, baka pwede ko namang hingiin. Ano sagot ng anak? Huwag yan. Paborito ko yan. Di ba, anak? What I'm trying to say, my dear friends, my brothers and sisters, why we have failed to receive our reward? Because the very person that have shown His love, their love to us, are the very people we refuse to give. Can you imagine? Elisha was just accommodated. Who is he? He is no one. He is just a prophet. But he was given a room, accommodated in a house. And because of that, the family were given a son. They were given a son that only God can give. You ask yourself, palagi ko po itong sinasabi sapagkat ito naman nakasulat sa Biblia, nang sino mang nagmamahal sa kanyang ina ay nag-iipon para sa kanyang kinabukasan. Walang anak na napagmahal sa ina na naghihirap sa kanyang buhay. Nagkulang. Dahil sinusuklian ka ng Diyos ayon sa kanyang pangako. Pero pinagmamadumutan mo ang iyong ina, alam mo may katapat yan. Kaya pag may nagsasabi sa akin, Father, bakit hirap na hirap ako? Nagsusumikap naman ako. Maayos naman ang trabaho ko. Kaya lang, ang dami kong gastusin. Kulang ang sahod sa ginagastos. Isa lang ang tanong ko. Nagkaroon ba ng pagkakataon na pinabayaan mo yung ina nung ikaw ay lumalaki? My dear friends, my brothers and sisters, unless you love God greater than your mother and father, you are not worthy of me. But it doesn't mean you should not love your mother and father. Because that is the only law with a promise. It is the only law with a promise. Hopefully, this Sunday, we will try to look into ourselves. Examine your life, what you have, not what you do not have. Have you expressed your gratitude to the one who made sacrifices so that you will be able to achieve where you are today? Sabi ko nga, ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ito ay tinatanaw. Ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ito ay tinatanaw. At ang malungkot na kwento, habang umuunlad ang anak, bakit nagiging mas madamot sa magulang? Habang umaasenso ang buhay ng mga anak, bakit ang mga magulang ay napapabayaan? My dear friends, my brothers and sisters, do not forget this. Regardless how little the good you have done, it has its reward. But if you forget to do what is good, don't expect that you will be rewarded. Kaya nga dalawang kasalanan natin eh. The sin of commission and the sin of omission.
ang pagpapabaya ay isang malaking kasalanan. Amen. Going back to what I've said, if you receive because he is a prophet, you will have a prophet's reward. But even in giving a cup of cold water, because he is a disciple, you will receive a reward. Nothing good will not be rewarded. Everything that is good, that is done, will be rewarded. We must love the Lord more than we love our parents, but it doesn't mean we should neglect our parents. Love the Lord more than our parents, but it doesn't mean we neglect our parents. Wag na wag po ninyo itong kakalimutan na ang tahanan ng ating mga magulang, tanggap ang mga anak. Ang tanong ay bakit sa tahanan ng mga anak, hindi lahat tanggap ang magulang? Ang pera ng magulang, nauubos sa anak. Pero bakit ang pera ng mga anak ay parang wala para sa magulang? Ang gamit ng mga magulang ay para sa mga anak. Pero bakit ang mga anak nagmamadamot ng gamit para sa mga magulang? Maganda pong pagnilayan, sapagkat kung gusto natin ang pagpapala, huwag nating kakaligtaan ang mga magulang na nagbigay sa atin o ginamit ng Diyos para magkaroon tayo ng buhay. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.